Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Friday morning here in Houston, Texas. Yahoo! Bernis na. God willing ay makaraos tayo sa araw ng Biyernes dito. Tayo malapit nang matapos ang araw ng Biyernes sa Pilipinas. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming parangalan, upang ikaw, Panginoong Kristo, ang aming itaas sa sanlibutan, ang walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin, kilalanin, kundi si Panginoong Kristo lamang. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Be exalted, Lord Jesus Christ. It's Friday! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo po, Panginoong Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Oh, hallelujah! Ayan. John 3:16. The happy moments, praise God. Difficult moments, see God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Yes, Jesus. We thank you for everything, God, for you know what's best for us. Yahoo! It's Friday morning here in Houston, Texas. Red tayo ngayon. Red black tayo ngayon, mga ka-Team Jesus, sa araw na ito. Thank you, Lord. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Friday morning, April 11, 2025. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord, Jesus Christ. Hallelujah. Yes, welcome dito sa ating live. At ngayon, Friday, April 11, 2025. Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Hallelujah. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Hallelujah. God is good all the time. Salamat sa Diyos. At tayo ako ay muling nagising dahil sa kaawaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo magpuri. Asa na ang iba? Nasaan ang iba nating mga kasama? Ayan, tawagin na natin sila para sa ganoon ay makapag-join sila sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Hesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo
Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa aming mga buhay. Andito kami, naka-join kami sa inyong live. Ligtas sa anumang kapahamakan, maayos ang aming pangangatawan. Father God, in the name of Jesus, salamat po, maraming salamat po, Diyos Ama, sa iyong kabutihan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po sa banal na Espiritu na nandito ngayon sa aming kalagitnaan sa bawat araw na kami ay ginagabayan at nakaraos kami sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at ngayon ay Biyernes. Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. Kami po ay nagpapakumbaba sa turnong kaawaan, Panginoong Kristo. Inihiling namin ang kapatawaran ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po kami ng iyong dugo, Panginoong Kristo, sa aming mga isipan, sa aming mga puso, maging sa aming mga pananalita at sa aming mga ikinikilos. Gawin mo po kaming ilaw at asin ng sanlibutan kung makita nila na kami ay iba sapagkat kami ay mayroong Kristo, ang Kristo na siyang maging gabay namin, ang Kristo na naging dahilan kung bakit kami ay nagkaroon ng panibagong buhay. O hallelujah, wala po kaming pwedeng ipagmayabang, Panginoong Hesus, sapagkat ito ay nang sa kaawaan ng aming ng iyong ama na yung amang Diyos ay nabigyan kami ng kaawaan at isa kami sa mga pinili upang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon sa Kristo, at maraming salamat po.
Pinapatawad din namin ang mga taong nagkasala sa amin. We release forgiveness. And we pray for those who have sinned against us, persecuted us. At sino pa man pong mga gumagawa ng mga masasamang kwento o ano pa mang mga chismis sa aming mga buhay, maging sa aming pagiging Kristiyano, Father God, in the name of Jesus, patawarin mo po ang mga taong ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Ikaw po ang makikita. Ikaw po ang manguna. Ikaw po ang magsasalita. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo na hindi ako ang makikita. Ang makikita ay ang kabutihan, ang pagmamahal, ang kaawaan ng Diyos Ama. Ang kanyang mga pagpapalang siksik liglig sa mga taong naniniwala sa Kanya at sa Kanyang anak na si Panginoong Kristo. Oh, hallelujah! Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus at kami ay naniniwala na nandito ka sa aming kalagitnaan ayon sa salita ng Diyos. 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ is in our midst. Kaya Holy Spirit, we welcome you in this live and be in control. Lahat ng ito ay aming hinihiling pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Kumusta ang inyong mga biyernes? Biyernes na, no? Almost ay nangalahati na tayo sa April. Oh, parang bago lang naman na tayo ay natapos natin ang March at ngayon naman ay papunta na tayo sa April. Oh, ang mangalahati na tayo sa April 11 na ngayon eh. Ang bilis ng panahon. Kaya wag nating sayangin ang anumang mga pagkakataon na tayo ay maging kapakipakinabang sa
kaharian ng ating Panginoong Hesukristo habang tayo ay mayroon pang buhay, habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay, habang may buhay. So, saan natin iaalay ang ating mga buhay habang tayo ay pwede pang magpuri sa Diyos, habang tayo ay pwede pang kumilos, gumalaw, magsalita? Ialay natin ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. Okay, so, congratulations dahil kayo ay sino-sino man ang nakasama sa ating group chat na ngayon. Kagabi, bago ako matulog, ay sabi ng Holy Spirit, okay, kaya matagal ako nakatulog kagabi kasi ginawa ko pa yung mga different chapters. So, yung iba sa atin dito ay kasama sa mga group chat natin. So, kung sino pa man ang gustong mag-join sa group chat, kung saang lupalop kayo ng Pilipinas, mag-message lang kayo sa akin para kayo ay maidagdag ko doon. So, mayroon na tayong 5 chapters sa Team Jesus. Habang hinihintay natin kung kailan ang perfect time na kayo ay magkita-kita, no? To have a fellowship sa bawat isa. Ayan, magkita-kita kayo per chapter. So, God willing. Anyway, itong mga nasa Butuan ay madali lang silang magkita-kita. Itong nasa Bohol, itong nasa Bukidnon, ayan, si Crystal ay nandun sa Bukidnon, sila doon rin ay nasa Hasaan. Ito namang sina Lisa ay nasa Leyte, medyo malapit lang din sila, no, sa isa't isa. Pero ang challenging diyan ay ang nasa Luzon, sapagkat parang malayo sila sa isa't isa, but wala namang malayo sa harap ng Diyos. Nothing is impossible with the Lord. Okay, so mag-uumpisa na tayo at sa ating chapter meeting, habang mayroon kayong mga gagawing mga cell groupings dyan na you are connected with the local church. Kaya walang problema yun if you connect with the local church, kasi the Lord willing, maaring yung mga local churches na yan ay maaring isa sa ating magiging recipients sa mga missions na isusupport ng ministry ng Diyos sa pamamagitan ng Team Jesus. Ayan, so okay lang yan, you just join the local church for now, dahil isa sila sa maaring maging affiliate ng Team Jesus at isa sila sa maaring recipients o mga beneficiaries ng gagawing ministry ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na ang beneficiaries ng missions. So, yan ang isa sa focus natin, ang missions, dahil ang importante sa atin ay ang body of Christ. Ang importante sa Team Jesus ay ang mismong saints. Tayo ang mga saints. So, hindi importante sa atin ang mga physical buildings, sapagkat we are the church. So, ngayong nasa end times na tayo, hindi na mahalaga anong itsura ng gusali ang inyong pinupuntahan at ano ba naman to, ang luma-luma naman ng gusaling ito. Ang importante ay safe kayo, secured kayo, at hindi ma-collapse yung yung gusali na yan, no? So, mabuti pang mag-worship doon sa may puno. Doon sa may puno, pag hindi uulan, ang sarap mag-worship pag nasa labas, di ba? At kung walang magreklamo, ang sarap mag-worship. To God be the glory. O dyan sa likuran ng mga bahay ninyo, dyan kung may mga koral kayo, ang sarap doon mag-worship. Basta't walang magagalit sa inyo na kayo nag-iingay. Di ba? Hallelujah. So, tayo na mga saints, tayo na mga buhay, tayo ang mas importante ikumpara dyan sa mga building na yan na pinupuntahan lang ng mga mananampalataya tuwing Sabado or tuwing Linggo. Di ba? Wala mayang katao-tao, tapos ang laki pa, samantalang maraming mga walang matirhan.
mga homeless. Oh. Dapat yung church building i-convert dapat yan ng bahay. Titirhan ng mga walang matirhan. Tapos pagdating ng church celebration, okay, mag-join kayo. Oh. Yun dapat. Para sa ganoon ay yung mga walang matulugan, mga homeless at iba pa walang makain, doon ang refuge niyan sa church. Yan kaya ang nangyari doon sa isang Catholic church sa San Francisco na yon ang naging refuge ng mga homeless. Ang daming homeless sa San Francisco, yon ang naging refuge place nila. At doon din ay pinapatulog sila doon. See? Ganon dapat, hindi yung nakatayo lang ang building, walang kalaman-laman. Ang body of Christ ay hirap na hirap, nangangailangan. Dapat tayo maging practical dahil we are on the end times. So, importante na natulungan natin itong mga saints, itong mga buhay na mananampalataya ni Panginoong Jesucristo upang makapagpapatuloy sila sa kanilang pagsisilbi sa Panginoong Jesucristo. Kailangan natin silang suportahan, ipagdasal kung ano man ang pwede nating maibigay sa kanila, sacrificial offering, let's do it. So yung tithing natin, isa yun sa isang paraan na makatulong tayo sa church. Pero merong kaming natuklasan na salita ng Diyos o kaya na paraan o sabihin nating wisdom ng Panginoon na yung tithing ay isinagawa lamang sa lumang tipan ng mga Israelites. So balik tayo ngayon sa kasalukuyan at tayo ngayon sa New Testament, hindi in-emphasize ni Panginoong Jesucristo ang tithing, kundi ang in-emphasize niya ay ang ating giving with a generous heart. Kaya, halimbawa, kami rito, we give not only the tithing, but the offering. So, ang ipapractice natin, mga ka-Team Jesus, ay ang giving with a cheerful heart. Maaring sobra man yan sa 10%, o kaya 20%, 30%, it doesn't matter. Ang importante ay, it is from our heart, ang giving na yan, no? Sabi, Lord, ito, we want to offer this money to you. Para kanino ito? So it is, the bottom line dyan ay kung ano ang conviction ng Holy Spirit sa atin. Yan, conviction ng Holy Spirit sa atin. So pinakita sa amin ng banal na Espiritu na itong mga churches na ito, na mas pinapahalagahan pa ang mga constructions of buildings, mga ganyan-ganyan, hindi na natin sila susuportahan. Ang gagawin natin sa mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng Team Jesus ay suportahan natin ang mga saints, the living saints, the body of Christ. So congratulations kung kayo man ay naka-join sa ating group chat. It is our prayer na manatili kayo hanggang sa kayo maging part ng Team Jesus membership at maging kagamit-gamit ang ating mga buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. So sa Team Jesus Butuan chapter, Team Jesus Mindanao Butuan chapter, ang ating team leader dyan, servant leader natin dyan ay si Tita Jane. Congratulations, Tita Jane, at tinanggap mo ang hamon na maging servant leader. So pag sinabi nating servant leader, tayo ngayon ang facilitator ng bawat pangkat. So tayo ngayon ang mag-follow up sa kanila, kumusta na sila, ang mga pag-uusapan, but it is not us who will demand o kaya ang masusunod. We only facilitate. So ano man ang mga desisyon ay pag-uusapan yan ng grupo ninyo at sabihin nyo rin sa amin at ipag-pray namin at magkaroon tayo ng konsenso sa ano man ang ating mapagkakasunduan. Ganon yun mga ka-Team Jesus, no? So congratulations na Tita Jane at ikaw ang convicted ng Holy Spirit na tanggapin ang hamon na maging servant leader
Team Jesus Mindanao Butuan Chapter. Okay, sa Team Jesus Mindanao, Hasaan, Bukidnon, Hasaan Chapter, Sis Doreen ang convicted na maging servant leader ng chapter na yon. Kaya congratulations, Sis Doreen. To God be the glory. Sa pagdadasal natin ang mga 5 team leaders natin, nang sa ganoon ay si Sharon ay hindi naman siya mabigatan sa kanyang trabaho. So si Sharon naman ang mag-facilitate sa mga team leaders. Gagawa ako ng specific group chat para sa mga team leaders. Okay? Servant leaders ang tawag natin doon. Kasi tayo, ay hindi tayo ang nasusunod o ganito dapat. Hindi. Dapat tayo ay, pag tayo ang servant leaders, tayo ang magpapailalim. Tayo ang magfa-facilitate. Okay? Ano ba ang gusto nating gawin? Ano bang desisyon natin? Ipagdasal natin ito. Ganon yun. No? We lead with humility in our hearts. No? We are not dominant, but we lead with humility in our hearts. So dito naman sa Team Jesus Visayas, sa Bohol chapter, ang nililid ng Holy Spirit sa akin ay si Sis Evelyn. Ayan, Sis Evelyn, congratulations for being the Team Jesus servant leader sa Bohol chapter. Hallelujah. At dito naman sa Team Jesus Visayas sa Leyte chapter, ang nilid ng Holy Spirit sa akin ay si Sis Jeanette. Sis Jeanette, ikaw ba at tatanggapin mo ba ang challenge na maging team leader, servant leader ng chapter na yan? Kaya i-message nyo ako kung kayo ba ay tatanggapin ba ninyo ang challenge na yan. Samantalang sa Team Jesus Luzon, na wala pa silang pangalan dahil sila ay combination ng iba't ibang lugar sa Luzon. Di ba no? May Laguna, sino pa ba yun? Ano? Ay sabihin nyo sa akin, pero ang conviction na ibinigay ng Holy Spirit sa akin na maging team servant leader ng inyong team ay si Sis Leah. So, kung tinatanggap ninyo ang hamon na yan na maging tagapaglingkod ni Panginoong Jesucristo, i-message ninyo ako doon sa group chat na yes, tinatanggap ko ang hamon na makapaglingkod sa ating Panginoong Jesucristo ng libre, voluntary, na walang inaasahan kung ano-ano paman, no? Kundi ang buhay mo, ang oras mo, ang dedication mo para sa body of Christ. Oh, hallelujah. Praise the Lord. So, congratulations sa ating lahat at magkasundo-sundo na tayo, mga ka-Team Jesus. Magkasundo-sundo kayo. Kung kailan kayo magkita-kita, pag-usapan na ninyo ang lugar na saan kayo, alamin ninyo kahit isang gabi lang na ano ang budget dyan, whatsoever, nang sa ganoon ay maumpisahan na natin, the Lord willing, by June, ay makapag-umpisa na tayo. So, maaring ang Butuan ang mauna, kasi malapit lang sila sa isa't isa. Tapos, ang Bukidnon, kailan kayo? So, isa sa June, isa sa July, isa sa August, isa sa September, June, July, August, September, October. So, tig-isang buwan lang na fellowship, mga ka-Team Jesus. At kapag nag-umpisa na ang inyong fellowship, ay papasok na doon yung pagpaplano ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng feeding. So, magkaroon na tayo ng scheduling ng feeding, scheduling ng grocery giving, yung mga ganyan, mga ka-Team Jesus. Simultaneous ang gagawin natin dyan. Pagkatapos ng inyong mag-umpisa na kayo dyan. So, ganun lang yun, no?
tapos na kayong nag-fellowship o unang pagkikita ninyo, ganyan. Tapos, magplano na kayo sa schedule ng inyong feeding at saka grocery giving. Feeding muna. Tapos, itong isang grupo naman, tapos na silang nag-fellowship. Okay, nag-feeding sila, itong isang grupo, nag-fellowship. Nag-feeding itong isa, itong grupo namang isa, nag-fellowship. Nag-feeding na naman, nag-fellowship. Round robin tayo mga ka-Team Jesus. So, continuous ang ating pagsiservisyo sa komunidad na kung saan tayo. To God be the glory, no? As the Holy Spirit leads us, not for ourselves, but for the glory of God. So, magpapagawa tayo siya ron ng, anong tawag nun? Yung banner siya ron. Na nandoon ang Team Jesus Mindanao, Butuan Chapter, at ang ilagay natin dyan siya ron ay ang John 3:16. John 3:16 na yun ay naaayon sa salita. Halimbawa, Cebuano, mga Bisaya man kayo, Bisaya na, mga Cebuanong Bisaya. So, yung John 3:16 ay Cebuano Bisaya. Sa Bohol, Cebuano, Bisaya. Sa Leyte, Warayan siya kanila. So, Winaray din ang lalagay nila sa John 3:16. Sa Luzon, gamitin nila ang Filipino o kaya ang Tagalog. So, ganun yun. Para sa ganoon ay maintindihan ng inyong audience ang salita ng Diyos, ang John 3:16. Yan ang batayan ng ating pananampalataya, mga ka-Team Jesus, as the Holy Spirit leads. Okay, so ngayon ay 4:11. So kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa simula pa lamang ng church ng Galatian. So tandaan natin, unti-unti tayong tinuturuan at hinuhubog ng banal na espiritu tungkol sa ministry niya, no? Sa ministry ng Team Jesus, na tayo ay maaring, kayo ba ay church na mga mga taga-Roma ba ang uri ng pag-uugali natin? Mga taga-Korinto ba ang uri ng pag-uugali natin? O mga taga-Galicia ba ang uri ng pag-uugali natin? O kaya mga taga-Episo? Kung alam na natin yon as we go along sa ating Bible study. Kaya mag-ingat tayo kung sa paanong paraan. O kayo ba ay nasa mga taga-Korinto kung saan puro away, puro inggitan, puro galit, puro chismisan. Kaya mag-ingat tayo dahil maaring isa tayo sa mga mabibiktima niyan as we go along. Okay? Ang importante sa atin, humility. At we will decrease and Jesus increase. Ganun lang talaga tayo. Let me be decrease. So tayo ang madidecrease, hindi tayo ang nakikita, hindi tayo nakikilala, kundi ang makikilala ay si Panginoong Hesukristo. Si Panginoong Hesukristo lamang at walang iba. Okay? Only the Lord Jesus Christ is being exalted at walang iba. At wala tayong ibang ipapakilala kundi si Panginoong Hesukristo lamang. Oh, hallelujah. Okay, so ayan ha. Tandaan natin na sa kasalukuyan ay maraming mga false prophets, mga ka-Team Jesus, na ibig sabihin nun ay mag-ingat tayo sa sino-sinong ating mga pina-follow, ating mga sinusunod, at maaring sila sa halip na mas lalo tayong mapalapit sa ating relasyon kay Panginoong Hesukristo, ang mangyayari diyan ay mas lalayo pa tayo at makalimutan natin ang kahalagahan ng sakripisyong ibinigay ni Panginoong Hesukristo sa cross. So malapit na ang Holy Week, mga ka-Team Jesus. So get rid of all na mga celebrations natin na ano pang magluluto ng mga ganito, hindi na yan mahalaga. Hindi kakain ng karne na ganito, hindi kakain ng ganyan, so wag daw magtrabaho pagdating ng yan ay mga pamahiin ng tao. Subalit sa harap ng Panginoong Hesukristo, hindi yun. Ang mahalaga ng Holy Week ay ang pag-aalala natin sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan, o John 3:16, no?
at kung paano tayo magamit ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaharian niya habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay may kakayahan pang gumalaw, magsalita, mag-isip, at mabago ang ating mga buhay. Okay, so, kaya tandaan natin yan. Dito tayo sa 1 Galatians chapter 1, verses 11 to 24. Okay. 11 to 24. So, hanggang dito, lagyan natin to ng date. 4/11/25. Basahin natin, mga ka-Team Jesus. Paano naging apostol si Pablo? Gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Hesukristo. 13. Alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay noong kasapi ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Inusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipulin. At tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko dahil tapat kong sinusunod ang mga tradisyong nanggaling pa sa mga ninuno namin. Ngunit sa araw ng Diyos, ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kaninuman. Hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin. Sa halip, pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. 2 linggo akong namalagi sa kanya. Wala na akong nakita pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoong Panginoon. Ayan, si James ay kapatid ni Jesus sa tatay ni Joseph. Okay? Totoo ang lahat ng sinabi ko sa sulat na ito at alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta na ako sa Syria at Cilicia. Nang panahong iyon, hindi pa ako personal na nakikita ng panahong iyon, hindi pa ako personal na nakikita ng mga iglesia sa Judea na kay Kristo. Nabalitaan lang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksain noon. Kaya pinapurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. O hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Mangusap po kayo sa amin. Buksan niyo ang aming mga puso, ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Okay. So dito pa lang sa pamagat, paano naging apostol si Pablo? Paano tayo maging disipulo ni Kristo? Paano tayo maging apostol ni Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya dito, mga ka-Team Jesus, no? Ang sabi niya dito, hindi tao ang pumili sa kanya. Hindi siya kumonsulta ng kung sino-sinong mga tao, kundi siya mismo personally ay nakaranas sa
face-to-face encounter niya kay Panginoong Hesukristo doon sa Damascus. So alam natin, sa mga hindi nakakaalam kung ano ang buhay ni Pablo, dati siya ay hindi Pablo, siya ay si Saul. Si Saul ay isang magaling sa kanyang murang edad, sa edad niya na ganun pa no, bata pa siya, ay nalampasan nga niya ang kaedad niya sapagkat siya ay magaling sa relihiyong Hudiyo, Judaism, na kung saan naging Pharisee siya. So, ibig sabihin nun ay pinag-aaralan nila ang mga salita ng Diyos, ang mga utos ni Moses. Yan, no? At dahil sa simula ay hindi naman siya naniniwala kay Kristo dahil nga siya ay Phariseo, hinihintay pa rin nila ang pagdating ng Mesiya at hindi sila naniniwala kay Panginoong Kristo na ito na pala ang ipinadala ng Diyos Ama. So isa siya doon sa mga persecutor, isa siya doon sa mga murderer ng mga Kristiyano na pinapatay niya yung mga Kristiyano. Pero nagkaroon siya ng personal encounter kay Panginoong Hesukristo. At dahil doon ay binago ng Diyos ang kanyang buhay. Alam na natin yon na nang papunta na si Pablo o si Saul doon sa Damascus upang tugisin na naman niya ang mga Kristiyano, guluhin niya, ipadakip niya, kasi nga mayroon siyang otoridad, binigyan siya ng otoridad ng mga Hudiyo na sirain, lipulin, patayin itong mga naniniwala kay Kristo. Kaya yon ang nangyari. Subalit, hindi natuloy yun sapagkat kinatagpo nga siya ni Panginoong Hesukristo along the way, doon sa daan. At sa pamamagitan nun, ay nabago ang buhay niya. Nung siya'y sumunod, na pumunta ka doon dahil nabulag nga siya, no? Nabulag nga siya, hindi na siya nakakakita, wala na siyang ganang kumain o may sakit si Pablo. Si Saul pa yon dati. At dahil sumunod siya, so may pinadala si Panginoong Kristo na mga mananampalataya at sa pamamagitan nun ay napagaling si Pablo. At nabago ang pangalan niya mula sa pagiging Saul, siya ay naging Pablo. So, tingnan ninyo ang sinasabi ni Pablo dito. Oh. Ang sabi niya dito sa 14. No? Tungkol, hindi sa 14. Sa 13. Alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay noong kasapit ako sa relihiyon ng mga Hudiyo. Inusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipulin. O, siya ang taga-usig persecutor. At sinikap pa niyang lipulin. Ibig sabihin nun, tanggalin. Ibig sabihin nun ay patayin yung mga kasamahan, ng mga kasapi doon sa kanilang pananampalataya, yung mga early Christians, na kung saan kasama doon ang mga apostolis ni Kristo. So wala kahit ang apostolis ni Kristo, si Pedro, si Santiago, 'di ba marami man 'yun? 12. Kasi si Pablo, hindi man yan siya apostolis. Bakit? Apostolis, disipulo ni Kristo. Hindi siya disipulo ni Kristo kasi hindi man siya first hand na kasama ni Kristo sa loob ng 3 years o 3 taon na ministry niya dito sa lupa. Wala doon si Pablo, wala doon si Saul. Kaya hindi siya disipulo ni Kristo. Okay? Hindi niya naranasan na makasama si Panginoong Hesukristo. So, kahit yung mga disipulo ni Panginoong Hesukristo, hindi siya tinuruan
kung tungkol sa ganito, ganyan, hindi siya tinuruan. Siya ay tinuruan ng banal na espiritu. Sapagkat, ang sabi dito sa salita ng Diyos dito sa 15 at 16, ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Oh. So, even before na ipinanganak si Pablo, siya na ang itinalaga ng Diyos, siya na ang pinili ng Diyos Ama, na siya ang gagamitin upang sa ganoon ay tayo na mga hintil, itong mga taga-Roma, itong mga taga-Korinto, itong mga taga-Galatia, at marami pang iba, ay upang makaranas sila sa kaawaan ng Diyos Ama at kasama na tayo doon dahil tayo ay mga hindi Hudyo. Tayo ay mga hintil. Oh, hallelujah. So, hindi siya tinuruan ng mga disipulo na ganito, hindi siya tinuruan. Itong Mateo, Mark, Luke, John, wala na to eh. After that na itong nagawa, itong mga ganito. Si Pablo ay led by the Holy Spirit. Ang anointing ni Pablo ay hindi galing sa tao. Ang pagpili sa kanya bilang apostolis ni Kristo ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo at ng gabay ng banal na Espiritu. It is the fellowship. Sa ating fellowship na nangyayari ngayon, ang nasa ating kalagitnaan ay ang Holy Spirit. Kaya nga, in the fellowship of the Holy Spirit, which means, pag tayo ay nagsasama-sama, nag-uumpukan, mag-fellowship tayo, kinikilala natin ang presensya ng banal na Espiritu, the fellowship of the Holy Spirit. Di ba? Yun ang sinabi ni Pablo. Okay. So, sabi niya, hindi tao ang pumili sa kanya. At anong sabi niya dito? Nang panahong iyon, hindi pa ako personal na nakikita ng mga iglesia sa Judea na nakay Kristo. Kasi nga, nung mga panahon na yun, nagtatago yung mga mananampalataya. Dahil nga, ang alam nila, itong si Saul, ito yung mga mang-uusig. Ito yung mga manlulupig at naninira sa kanilang congregation, sa kanilang fellowship. No? Na kung mayroong kasi ang ginagawa nila dati wala mga church, mayroong temple. Pero ang temple na yon ay hindi ba yung Christian temple, yon ay Judean temple man yon. No? Ang Jews, ang mga Hudyo. And they do not believe in the Lord Jesus Christ. They do not believe. Kaya ang ginawa ng mga early Christians ay doon sila pumupunta sa mga bahay-bahay. Kagaya ng mga gagawin natin. Pupunta tayo, sino ngayon? Magpalitan kayo ng bahay. At sabi, ayoko sa bahay namin kasi marumi ang bahay namin, maliit lang, gusgusin, luma, at ang sikip ng bahay namin. Bakit? Sa fellowship ba bahay ang pinupuntahan mo? No? Iayos mo lang yung bahay mo rin para naman kahit na maliit ay order naman, hindi kung ano-anong nakasabit dyan ng mga gamit o mga damit at kung ano-ano. Kasi our God is a God of order. Sa makatuwid, iayos din natin yung mga bahay natin para maliwanag din ang ating paningin, di ba? Kaysa yung ano pang mga ginagawa natin sa mga vacant times natin, sa mga free times natin. Yun ang gagawin natin, yun ang ating gagawin parang anti-stress ba? Na maglilinis tayo sa bahay natin, iaayos natin ang mga gamit natin. Kasi pag naayos na yung mga gamit, na order na, malinis na,
nawawala ang stress natin eh. Nakakadagdag yun sa maliwanag nating perception, yung mga pag-iisip natin, ganyan, kaysa sa kaguluhan. Pero kung kayo, may mga anak kayo, natural naman yan na yung mga anak ay magulo dito, magulo doon, ituruan nyo lang yung mga anak nyo. Ayos nyo yung mga gamit nyo ha. Hindi man yan isang beses na matuturuan ang mga bata. Kasi mga bata nga yan eh. Kailangan na ulit-ulitin, pero wag natin silang sigawan. Ay, ganyan. Kundi, okay, paano ang gagawin natin dito sa bag mo? Saan ito dapat ilagay? Yung sapatos natin, o saan natin ilagay? Tayo dapat ang maging modelo. Kayo dapat maging modelo sa mga anak nyo nang sa ganoon, malalaman ng mga anak, ito pala dapat dito ilagay yan, yung mga bag ninyo, saan dapat ilagay. Ganon ba? Training kasi din yan sa mga anak ninyo. Huwag kayong magalit sa mga anak na ganyan. Turuan nga natin para malaman nila kung ano ang katotohanan, anong dapat nilang gawin. See? So, ganun yun ba? At ipaalala natin sa sarili natin, Lord, I'll do this for you. Gagawin ko ito para sa iyo nang sa ganoon ay dumaan, yung bang nang sa ganoon ay magiging magaan ang ating pakiramdam kung tayo ay naglilinis, kung tayo ay inaayos natin ang ating bahay, kahit maliit siya, hindi yun mahalaga. At we will come. Alam nyo ba mga ka-Team Jesus na kapag ang bahay natin ay ginagamit natin para sa kapurihan ng Diyos, ang bahay na yan ay magiging puno ng pagpapala ng ating Panginoong Kristo sapagkat ang presensya ng banal na Espiritu ay nandoon. Ayan. Kaya kami, pag may pagkakataon yung doon kami sa Brindisi, pag mayroong volunteer na mag-aano na, yes, okay, kami, yeah, you can use the house. Yes, you can, ganyan ang ginagawa namin. We open the house, we offer the home, para sa ganoon ay mas lalong pagpapalain ang bahay na yun. So, ganun dapat ang ating mentality. It will be a privilege. Huwag tayong mahiya na ang bahay natin ay maliit lang kasi ang bahay namin, ganito, ganyan kami. Pag tayo ay mga mananampalataya ni Kristo, hindi mahalaga kung saan tayo. Ang mahalaga ay ang fellowship. Ang fellowship. So every month, the Lord willing, ay mayroon, after tayo nagkita-kita by person, by chapter, every month ay mayroon tayong monthly fellowship na kung saan doon magkita-kita kayo sa isang kasama ninyo diyan sa bahay at ipagdasal ninyo ang pamilya, pagpapalain ninyo, i-bless natin. Ganun ba? Nang sa ganoon ay maging open, Maging open ang mga bahay natin, i-welcome natin ang presensya ng banal na Espiritu. So, it is a privilege. So, hindi tayo mahiya na ganito lang. Mahirap kasi kami, ang bahay namin. Mahalaga pa ba yun? Sabi nga sa salita ng Diyos, di ba? Let us focus on the saints. Hindi mahalaga kung anong klaseng bahay tayo, kahit maliit ang bahay na yan, kahit luma na yan, kahit payag lang yan, kubahay-kubo, pag maayos at malinis, maging maganda na rin yan ang kalalabasan. So, yung kalinisan, yun ang mahalaga, mga ka-Team Jesus. So, ang sabi ni Pablo dito, dito sa dito sa Galatians, chapter 1, verse 22. Nang panahong iyon, hindi pa ako personal nakikita ng mga iglesia sa Judea na nakay Kristo. 22. Nabalitaan lang nila ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksain noon. Kaya pinupurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. See? Kaya yung mga taong dati pa ay naging persecutor natin nung una tayong naging Kristiyano. Halimbawa ako, ang dami kong mga persecutor sa pamilya namin, no? But by the grace of God,
Kahit na wala ako sa bahay namin at nalaman ko na lang na si Manding ay naging Kristiyano na, si Bibing, ganyan. To God be the glory. Hallelujah! Oh. So, anong sabi niya dito? Ang mga taga-Israel na alam nila kung sino si Saul, na siya ang taga-usig nila, na siya ang persecutor nila, at nalaman lang nila na, ha? Si Saul! Imposible! No? Si Saul na siyang nag-uusig sa mga Kristiyano, na siyang nanlulupig, na siyang papatayin pa niya. Ang mga Kristiyano ngayon ay nangangaral na tungkol kay Kristo. Unbelievable! That's amazing! Oh. So, anong ginawa ng mga taga-Israel? Anong ginawa ng mga taga-Judea? Ang sabi, kaya pinupurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. So, sino ngayon ang napurihan ng binago ni Panginoong Jesucristo? Si Pablo. Sino ngayon ang napurihan? Ang napurihan ay ang Diyos Ama, sapagkat sa pamamagitan ng pagbabagong ginawa ng Diyos, no? Kay Pablo, ay ang Diyos Ama ang napurihan. Kagaya din natin yan. Minsan natatakot tayo na maging disipulo ni Kristo. Natatakot tayo na maging tagasunod ni Kristo sapagkat natatakot tayo na i-persecute tayo ng ating mga pamilya, ng ating asawa, mga anak natin. O akala ko ba born again Christian ka na? Bakit ganyan pa rin ugali mo? Akala ko ba? Of course, sapagkat tayo ay we are still on the process, kahit na sabihin natin matanda na tayong naging Kristiyano, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo nagkakamali. Hindi tayo nagkakasala. No, we are not perfect. We are still on the process. Hinuhubog pa rin tayo ng ating Panginoong Jesucristo para maging kagaya niya, Christ-like. So, hinuhubog pa rin tayo ng Diyos. Hindi pa tapos. Sa makatuwid, natural lang yan na minsan ay natutukso tayo, minsan ay nagkakamali tayo, pero ang importante diyan ay kapag ang conviction ng Holy Spirit ay magsasabi sa atin, mali yan, repent, ay magpakumbaba agad tayo. Wala nang rason-rason, wala nang justificate. Kasi Lord, kasi Holy Spirit, no, wala. Pag sinabi ng Holy Spirit, mali yung ginawa mo, yes, Lord. Tawarin mo ako, tulungan mo ako na hindi ko na maulit yun. Ganon dapat mga ka-Team Jesus. Nang sa ganoon, yung mga pagkakamali natin, yun ang mga paalala sa atin, yun ang mga stepping stones natin, nang sa ganoon ay we will those are stepping stones leading to perfection. So, na ibig sabihin ng perfection? Na magiging perfect na tayo, kagaya kay Kristo. Matatapos na ang lahat ng yan kung tapos na rin ang buhay natin sa mundo. Kasi once we are dead, it's all done. It's all done kung patay na tayo. Tapos na. Kaya habang tayo ay buhay pa, habang tayo ay bata pa kayo kung sino-sino kayo dyan na nakikinig sa salita ng Diyos, no? Gawin na natin kung ano ang nakakabuti, kung ano ang nararapat. Gawin na natin para sa kapurihan ng Diyos Ama. So ano ba yung mensaheng ipinarating ni Pablo? Kung tayo ay pipiliin ng Diyos na maging apostoles, na maging tagapagsalita sa salita ng Diyos, no? Maging leaders, servant leaders, hindi tao ang pumipili sa atin. Ang Diyos. Even before we were born, pinili na tayo, ikaw, ako,
Pinili na tayo ng Diyos na maging Kanyang tagapaglingkod. Servant leaders. Hindi tao ang pumili sa atin. Ang Diyos. No? Ang Diyos ang pumili sa atin, mga ka-Team Jesus. At dahil tayo ang pinili ng Diyos, ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kaalaman, kagaya ng nangyari kay Pablo. Hindi yan ni-reveal ng tao, hindi yan siya tinuruan ni Pedro o ni sino pa mang mga Kristiyano o sino pa mang mga disipulo ni Kristo. Ang nagturo sa kanya ay ang banal na Espiritu. At siya nga ang pinili ng Diyos Ama upang maging mensahero sa mga hindi Hudiyo, nang sa ganoon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga hintil na magkaroon ng personal na relasyon kay Panginoong Hesukristo. Kaya isa tayo sa mga pinagpapala. Kung tinitingnan ninyo yung iba na, ang gara naman ng kanilang bahay, ang ganda ng sasakyan, wow, ang yaman-yaman nila, grabe, they are so blessed. No. Sapagkat hindi natin alam kung anong mayroon sila. We are more than billionaire. We are more than millionaire, mga ka-Team Jesus. Kung isa tayo sa pinili ng Diyos Ama upang pagsilbihan siya dito sa lupa. Higit ang kayamanan natin sa'yo, ikaw, kung isa ka sa pinili ng banal na Espiritu na malaman, na makilala si Panginoong Hesukristo at maintindihan mo ang sakripisyong ginawa niya sa Kalbaryo upang mailigtas ang sanlibutan. So, hindi tao ang pumili sa atin. It is the Lord. It is the Lord Jesus Christ. Kagaya ng ginawa niya kay Saul. Na nang sa pamamagitan ng buhay ni Saul, binaliktad ng Diyos, no, yung kanyang buhay, no? Actually, marang, ano ba yan? Nakakahiya naman to si Saul. What? That's impossible. Para bang yung mga mamamatay tao, yung mga kriminal, yung mga addict nang napasok sa prisuhan, sa bilangguan, doon sa bilangguan, wala na silang pag-asa at doon sila kinatagpo ni Panginoong Hesukristo. Yung mga taong nakakilala sa kanila sa labas ng prisuhan, ng kulungan, at magugulat na nagpipreach na itong mga ito, sabi, what? Itong mga murderer na yan, yung mga rapist na yan, yung mga ano na yan, nagtuturo na sa salita ng Diyos. That's impossible. But nothing is impossible with the Lord kung kalooban niya yun. Walang imposible sa Diyos. Kung ikaw ay isa sa mga nandito at naintindihan mo ang halaga ng buhay mo para sa kaharian ng Diyos, isa ka sa mga pinagpapala. At higit pa, ang pagpapalang yan na natanggap mo, na natanggap natin kung ikukumpara natin sa mga taong sabihin nating materially, financially, pinagpapala sila. Subalit wala naman silang relasyon kay Panginoong Hesukristo. They are the poorest of the poor. Sila ang pinakamahirap sa lahat ng mahirap. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa na para tayong, ang hirap-hirap naman ng buhay. Yan ang mga pagsubok ng Diyos sa atin. Nang sa ganoon, mas lalo tayong maging dependent sa Kanya. Mas lalo tayong lalapit sa Kanya. Mas lalo tayong susuko sa ating mga sitwasyon sa buhay kay Panginoong Hesukristo and let Him take over and let Him do it. Because apart from Him,
We are nothing. Oh, hallelujah. So magugulat na lang yung mga tao, ha? Si ganito na ganito yan? Ngayon, ganyan na? Nagsisilbi sa Diyos? Oh, hallelujah. Amazing God. So, sino ang mapupurihan? Ang Diyos. Thank you, Jesus. Kaya tayo, kung may mga nagpipersecute sa atin, ano bang ang gagawin natin? Ipagdasal natin sila. Dahil sa pamamagitan ng ating mga dasal, nagkakaroon ng pagbabago ang tao. Dahil sa mga dasal ng mga saints. Tayo ang mga saints, the living saints. So, ipagdasal natin itong mga kaanak natin, itong mga relative natin, mga kaibigan natin, na nag-persecute sa atin, na ganito na nakakilala sa atin dati kung sino tayo. It's understood. Yun ang nakilala nila sa atin eh. Pero as we go along, na nakikita nila ang pagbabago ng mga buhay natin, unti-unti rin silang magbabago at makilala nila si Panginoong Hesukristo, sapagkat mayroong isang taong lumuluhod sa trono ng kaawaan ng Diyos upang sila ay ipagdasal, upang sila ay makakilala kay Panginoong Hesukristo. Kaya ako sa aking pamilya, nung ako'y bata pa nung mga panahon na yon, malapit na ang aking spiritual birthday. Ako ay, nung panahon na yon, 17 years old pa lamang ako, 17, 18 years old. Nasa college ako, first year college ba yun? Second year college, nakalimutan ko. Pero April yon, April 1992. O second year college pala ako. Malapit na ang aking spiritual birthday. Teenager pa lang ako nang kinatagpo ng Diyos, no? At hindi ko binitiwan ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kung isa man ang maligtas, ay ililigtas din niya ang kanyang buong sambayanan. Ang buong bahay, ang buong household ay ililigtas niya. At hindi ko sinukuan ang aking pamilya, ang aking mga kapatid, hanggang sa kinatagpo sila ng Diyos at malalaman ko na lang, oy, praise God! Christians na, si ganito ang aking kapatid. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Answered prayer sa akin yon. O sino ngayon ang napupurihan? Ang Diyos Ama, Lord. Thank you po. At answered prayer sa akin yon. Ganun mga ka-Team Jesus. Hanggang ngayon, ay nagpapatuloy pa rin ako sa pagdarasal para sa aking ibang mga kapatid. Nagpapatuloy pa rin akong kiniklaim ang kanilang mga kaligtasan, maging ang kanilang mga pamilya. So meron akong mga pamangkin, no? Meron akong mga pamangkin, mga kapatid na ganito ang kanilang mga ginagawa. Nakikita ko sila sa Facebook, hindi ako nagko-comment. Maging sa mga my story nila, nakikita ko, ba't pinagdadasal ko sila, Panginoon. Kiniklaim ko ang iyong mga pangako. Kinikilala ko ang iyong kapangyarihan diyan sa mga pamangkin ko, sa pamilya nila, sa aking kapatid, sa aking mga kapatid. So huwag nating sukuan lalong-lalo na ang ating mga pamilya, ang ating mga kadugo. Dahil hindi natin alam in God's perfect time, magugulat ka kagaya ng nangyari doon sa mga Hudiyo, no? Sa Judea. Ha? Si Saul? Si Saul nagtuturo na, nangangaral na sa salita ng Diyos, ang murderer, no? Ang persecutor. So magugulat tayo kung hindi natin bibitawan yung pagdarasal, sapagkat the Lord honors a prayer of a righteous one. So kung tayo ay naging matuwid na sa harap ng Diyos, the Lord willing, He will going to grant the desire of our hearts in His perfect time for the glory of God, na sa pamamagitan nun magugulat ka. Ay! No? Kinatagpo siya ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Thank you, Jesus. It's an answered prayer. So, huwag natin silang sukuan, mga ka-Team Jesus. Huwag natin silang sukuan. Hallelujah.
Praise God! Napakabuti mo, Panginoong Hesus. Holy Spirit, maraming salamat po. At nandito ka sa aming kalagitnaan at tinuturuan mo na naman kami upang mas lalo pa naming mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa pagtuturo nyo sa amin ngayon, sa pagpapaalala nyo sa amin na hindi kami ang pumili sa aming mga sarili, kundi ikaw, ang Diyos Ama, ang pumili sa amin upang matagpuan namin si Panginoong Jesucristo, upang maiugnay ang aming mga buhay at magkaroon kami ng personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Maraming salamat po. Lord, nakikita mo po ang mga desire ng bawat isa, ang aming mga dasal para sa aming mga kapatid, para sa aming mga kadugo, para sa aming mga pamilya. Panginoon, hindi namin sila sinusukuan. Hindi namin sila sinusukuan, Lord. Niluluhod namin sila sa trono ng iyong kaawaan. At kami po ay matyagang naghihintay ng iyong tamang panahon na katagpuin mo sila at makikilala kanila, Panginoong Jesucristo, at mabago ang kanilang mga buhay, Lord. Hindi namin sila sinusukuan, Panginoong Hesus. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan kagaya ng ginawa mong pagpapakita ng iyong himala nang kinatagpo mo si Pablo doon sa Damascus, Panginoong Hesus. Katagpuin mo rin ang aming mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa nila nakikilala ng lubusan ang iyong pagiging Diyos, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Gabayan mo ang bawat isa. You seal the Word of God with the blood of Jesus dito sa aming mga isipan, dito sa aming mga puso, na hindi ito manakaw ng demonyo, kundi ito ay magiging aming sword, aming sandata sa anumang mga persecution, sa anumang mga paglilinlang ng demonyo sa mga buhay namin. Itong mga salita ng Diyos ang aming ibato sa Kanya. Kaya po, panatilihin mo ang aming mga natutunan dito sa mga puso namin, sa aming mga isipan, nang sa ganoon ay kung iimbak namin ang mga salita ng Diyos sa mga puso namin, nang sa ganoon kung may mga pagkakataon na kailangan naming mag-withdraw sa mga salita na yun, ay papaalala mo sa aming banal na Espiritu. Patuloy mo kaming bigyan ng kauhawan, ng gutom, na pag-aralan ng iyong mga salita, na kumain ng iyong mga salita sa araw-araw, nang sa ganoon po ay maging kapaki-pakinabang ang aming mga buhay sa iyo. Oh, hallelujah! Napakabuti niyo po, Panginoong Jesucristo. Napakabuti niyo po. We praise you and we adore you. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat po, at anuman ang kahilingan ng bawat isang nandito, Lord, pagpapalain mo po sila ng siksik, liglig, umaapaw. Patatagin mo ang kanilang mga pananampalataya na hindi nila bibitiwan ang kanilang mga pamilya. Oh, hallelujah. Lord, let your blessing be upon us all and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. Lahat ng ito ay aming binabalik sa lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesucristo at ng fellowship of the Holy Spirit. To God be all the good honor. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya ayan mga ka-Team Jesus, no? Huwag nating sukuan ang ating mga pamilya at tandaan natin na hindi tayong pumili sa ating mga sarili, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo man ay patatayuin niya bilang kanyang mga mensahero, hindi rin yan ayon sa ating kagalingan, ating sa kakayahan, kundi yun ay ayon sa conviction at ayon sa anointing ng banal na Espiritu. Okay, hallelujah. So hanggang sa muli, Jesus loves us. So umpisahan na natin magdasal tayo at umpisahan na natin per chapter kung kailan kayo magsisimula
na mag-meeting na kayo diyan, mag-usap-usap na kayo, yan diyan sa group chat natin. Kung sino pa man ang gustong mag-join kayo sa group chat. Kahit hindi pa kayo Team Jesus, nang sa ganoon ay isa kayo sa mga mama-encourage. At Team Jesus leaders, alamin ninyo doon sa Team Jesus, na specific group chats. Doon ninyo i-share ang inyong mga sitwasyon, no? At least kayo lang ang makakaalam. Share nyo ang inyong mga sitwasyon at kung gusto ninyong i-share din natin sa group chat ng Team Jesus members para ma-pray kayo, ganito sitwasyon ninyo, then give us your consent nang sa ganoon ay magawa natin. Marespeto natin ang inyong privacy kung sino-sino lamang ang gusto ninyong sharean ng inyong mga sitwasyon, ng inyong mga prayer request. Okay? So, kami ay excited at pinagdasal namin ni Tito Brian kagabi yon as we had our devotion, mga ka-Team Jesus, na the Lord willing ay magamit ng Diyos itong aming mga buhay para sa kanyang kapurihan, at kayo rin ay magagamit ng Diyos para sa kapurihan niya, at walang ibang makilala kundi si Panginoong Hesukristo. Exciting, no? Exciting ang mga gagawin ng ating Panginoong Hesukristo as we continue to serve the Lord Jesus Christ and following the leading of the Holy Spirit. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.